kayo sa aming mga kada, dito sa Kada Umaga. Go ahead. Magandang umaga po at magandang oras po sa mga ibang lugar. Kayo po ba ay nanggaling pa ng Ilocos Sur ngayong araw? Hindi naman, kahapon pa. Kahapon lang. Kahapon pa. Kamusta naman po ang bagay-bagay? Okay naman. Sa ngayon, okay pa naman. Aha. Busy-busy po ba kayo sa mga bago niyong binuksan ng mga resorts? Hindi naman resort, yung mga kainan. Yung BBQ chicken. Restaurants. Yun po yung pinagkakabisihan nyo ngayon. Oo, yung mga BBQ chicken ng Korea. Oo nga. Tapos nakita nga po namin, ilan na po ang mga animals ninyo sa Baluarte Zoo? Marami. May lion, tiger, leopard, giraffe. Iba-ibang klase. Grabe no, Manong. Saan nyo po yun kinukuha, yung mga hayop na ganyan? South Africa, karamihan. Sa South Africa. Hindi po ba sila mahirap i-maintain? Mahirap dalhin dito yung giraffe dahil noong una nag-order ko ng 6, nawala dahil kailangan mapuno ang aeroplano. Okay. So, ini-aeroplano sila? Oo. 6 na taong ko inantay, nag-order ulit ako ng 6. Okay. Hindi na naman ipapadala. Pagka tumangkad yun, hindi na pwede ipadala. Lugi na naman ako. So, inarkila ko na yung buong aeroplano na 777 Boeing. Instead of 6, 27 giraffe binili ko plus 100 sa antelope. Ayun. Bata pa po sila. Dapat baby pa para magkasya sa airplane. Yearling, kung tawagin. 1 year, 2 months old. Pero tataas pa rin, hindi na pwede. Ganong katangkad na po yung yearling? Mga 7 feet. 7 feet tall. 7 feet. Paano po yung mga needs na mga exotic nyong animals? Meron po ba talaga kayong veterinarian na meron. May umaaragus doktor for nag-aalaga, may veterinarian. Yes. And In fact, nung dumating yung mga animals, isa lang ang sakay, yung doktor lang. Puro hayop na. Sa dami. Kailangan ma-occupy lahat. Very very unique ang mga kinakailangan nila. Ano pong kinakain nilang mga pagkain? Yung mga animals, hindi po yung mga... Depende. Yung mga lion, tiger, leopard, karne. Oo. Pero karamihan na yung mga damo lang. Okay. Like yung giraffe, different kinds of dahon lang. Si King po ba yan? Yung inyong mascot? Ayan, nasa bahay yan. Yung Sa leopard. dami ng mga hayop po doon, Manong Chavit, meron ba kayong paborito? Yung leopard, yung black, very rare kasi yun. Leopard are yellow spotted. Pero ito itim. So, pambira yung klaseng yan. Oo. Wala naman pong kumukontra sa inyo na, uy, bawal po yan. Ano po yan, endangered or something. Wala naman dahil nga may Papers naman. May permit naman. Mahal po. Mahal po silang i-maintain. Yung mga lion, tiger dahil karne. Para po kayo may isang pamilya. 100 kilo araw-araw eh. 100 kilong karne. Araw-araw. Kaya po, pero yung zoo nyo po ay open to the public? Open to the public for the past 24 years. Hindi ako naningil. No entrance, animal show, libre lahat. For 25 years, 24 years. Para lang ma-develop yung tourism industry namin. Ayun. At dahil so ngayon, nagbigay sila ng 50 pesos yata para sa mga empleyado. So pumayag na ako 50 pesos. 50 pesos pero entrance. Other zoo, libo. Kung maningil, ako wala. Opo. Pero makikita mo na lahat doon, di ba, Mano? Oo. Sa halagang 50 pesos, nandun na lahat. Nandun na lahat. May animal show. May animal show pa. Meron. Tsaka may collection ako doon na mga lahat ng hayop na sa buong mundo. Meron pa po ba kayong tina-target na kunin Gustong or i-acquire bilhin? na animal? Wala na, pero sa mga makoleksyon ko ng mga hayop, ang koleksyon ko na nakuha sa yung mountain lion, maliit kasi may nag-offer ngayon na malaki. So naka-schedule ako sa Vancouver Island. Kukunin nyo na po yun, ang malaki. Oo, sa Vancouver Island. Okay. Manong,
mabuti po't nandito kayo dahil marami po kaming gustong linawin. Siyempre, nababalot po kayo sa mystery minsan eh. Marami kaming nababalitaan pero hindi natin alam kung alin talaga yung which is the man and which is a myth. 'Di ba? So, sabihin niyo po sa amin, katulad po ng ito, kayo daw po ay isang chick magnet. Ito po ba ay myth or totoo tungkol sa inyo? Hindi, marites lang yan. Sabi, bakit po, Manong? Bakit naman po di ba sabi nila, when there's smoke, there's fire? Bakit po sa tingin ninyo nalilinya kayo sa ganyang klaseng... ayan, pinapa-explain ko ni Diana sa inyo. Kilala ako yan eh. So, Bakit po nagiging ganun ang pagkakakilanlan ng iba sa inyo? Na chick magnet daw po kayo. kasi dalawa lang anak ko eh. Okay. 2 dosena. Sabi ko na parang bitin. Pero binata ko, Aha. yan ang maganda ron, binata ko, wala akong asawa. Ayun. Kasi biyuda na ako eh. Oo. Kaya naghahanap ng... Single and ready to mingle po ba kayo? Naghahanap ako ng pwede pakasalan para may kasama. Oo, hindi naman masaya yung kahit marami kang all the wealth in the world, di ba? Pero lonely. Kailangan may kasama. May ka rin. makakasama. Hindi masaya. Okay. Pero ito yung isusunod ko, Mama P, kasi curious ako dito Okay. eh. Hindi totoo myth daw Hindi yan totoo yun, yung chick magnet. Okay. Next. Galing na yan kay Manong Chavit. Next, dahil po nasa pageantry world ako, Manong Chavit, na-offeran daw po kayo dito sa Miss Universe franchise. Hindi niyo po kinuha. Bakit po? Kasi Miss Universe, binibigay sa akin maski nung araw pa, libre naman eh, basta akong mag-sponsor. Anywhere in the world, pwede. Hindi kagaya nung kinuha ko rito na mahal. Kasi nung kinuha ko rito, napakamahal, mahirap. At gumastos ako ng... Ang pagkuha Miss Universe, total of 12 billion. Ito na po yung buo na, Miss Universe na Pero po. hindi lang doon, dahil kung minsan may mga accidental expenses like pag halimbawa, nung kinuha ko rito, may mga nagproprotesta na mga kababaihan. So, gumastos ulit ako. Dagdag. Tsaka bibili ako ng yate, aeroplano. So, total of 20 million. Pero sabi yung grupo ko, maaaring malugi, maaaring kumita, pero more on lugi tayo dito, sabi nila. Okay lang kung malugi konti, maganda naman sa ating bansa ako. Kaya kinuha ko. So, malugi lang konti. Ayaw niyo na po ulit kunin kung i-offer po sa inyo ulit ang pero franchise. hindi ko na kinuha noon dahil may pandemic. Kung ngayon, Manong Chavit, hindi niyo na ba kukunin or meron pang chance after pandemic? Well, Kung bibigyan? kung kailangan siguro, Pwede pwede. Pwede naman. At lalo na ngayon binata ako. Marami tayong magpipilian. Si Manong Chavit. Tawid na tayo, Mama. Next topic na. Okay. Ito po, ang sabi daw po nila para daw po kayong pusa na may 9 lives dahil napakadami na pong nagtangka sa inyong buhay. As a matter of fact, 7 times na po kayong pinagtangkaan. Yeah. At that includes a heart attack, that includes several helicopter crashes, and assassinations. Totoo po ba yun? Yes, hindi lang actual yun na ambos na mamatay yung mga kasamahan ko. Ang huli yung Granada, hindi na ako nakaligtas doon. Tinamaan ako ng dalawang shrapnel. Yun ang last. Nagsawa na rin sila. So, tsaka kaibigan ko na rin sila. Kaibigan na rin sila. Nagsawa na sila. Kasi hindi mamatay-matay. Manong, bakit po? Ano po bang pinag-aawayan ninyo noon? Napasok ako sa politics. Hindi ko sinasadya. Oo. Inuudyok ako yung mga opposition, ayaw ko ako. Kaya lang nung umaayaw ako, yung pinakamasigasig na ex-mayor na nagkukumbinsi, pakilala ka lang namin sa mga tao dahil talagang kailangan pagbabago sa ating lalawigan, sa Ilocos. So, yung pinakamasigasig, sige, punta ako. Mauna na ako, sir, para ihanda.
Nung araw na yan, pinatay nila kagad. Para bang nag-guilty na ako na napilitan tumakbo dahil sa kanya. Nung dumating ako, patay na. At walang tao except yung tiya na umiiyak. Takot lahat ng tao. Yung mga kapitbahay nakita ko sumisilip lang. Talagang takot mga tao. So, parang napilitan na lang. So, aksidente lang. Talagang ayaw ko. Dahil negosyo lang ako eh. Negosyante ako. So, ayaw kong pumasok sa politics. So, hindi na po kayo babalik sa politika? Hindi yan. Binigay ko na nga sa iba. Nung nanalo ko, binigay ko na sa mga iba-iba. Delikado sa politika pag nag-disagree. Ganun po ba? Hindi naman. Nung araw yun, magulong-magulong aming lalawigan. So, masaya na ako na hindi na tumakbo dahil nung nag-umpisa ako, pinakamahirap ang aming lalawigan, pinakamagulo. Yes. Pero ngayon, one of the poorest, naging 5th richest province ng Ilocos Sur ngayon. Because of Quezon Norte. Baka next time, Manong Chavit, makapasya lang kada umaga squad doon sa Ilocos Sur. Maganda yun dahil magandang mga squad na dumating. Oo. Ano po ang naging susi sa pag-unlad ng Ilocos Sur? Bukod po dun sa... Ang susi doon, peace and order. Peace and order. Kailangan magkaroon tayo ng peace and order. Kaya unang ginawa ko, nagpa-surrender ako ng mga lost firearms. It's on record na ang nag-surrender, mahigit 6,000 ang nakolekta namin. Now, after that surrender, nagpunta ako sa Congress, gumawa ng batas. Isa lang ang ginawa kong batas, naging successful, yun ang tawag nilang Republic Act 7171 or excise tax. Excise tax. Yun ang nagpataas because 10% of all the excise taxes of cigarettes will go back to the tobacco-producing provinces. Pro-rata, kung anong produkto mo, yun ang share mo. Yes. Nung ginagawa ko yung batas na yan, tinanong ang Visayas, Mindanao, kasama kayo kako, basta magtanim kayo. Oo. Pero ang makakatanim sa Ilocos lang dahil sa weather. Dahil sa weather. Pag naulan lang kasi ang tabako sira. Ayun. Kaya, Yung Virginia tobacco. very good po. Oo. Which is our major industry. Oo. Yes, yes. Mano. Pinagmamalaki. Kaya naman. Okay, next. So, survived. Correct. Etong next natin. Eto, maganda tong next myth. Yung mga kaaway nyo daw po, Manong Chavit, dinadala nyo daw po sa Baluarte Zoo para kainin ng mga wild animals. Is this a myth or not? Biro lang yun. Kasi lahat ng mga nakalaban ko, kaibigan ko na eh. Hindi ko naman sila pinapakain. Pinapabisita lang po doon. Kaya kilala ko lang din kung sila pinapakain. Pinapakilala mo pag gutom yung mga... Tapos pagkakaibigan na kami. Pero, So lahat ng nakalaban ko sa politics, kaibigan ko na. Pati si President Erap, pupunta na sa bahay, nagpupunta rin ako sa kanya. Okay, last one na lang, Manong Chavit. Ito po, tignan niyo po kung ito ba ay myth or hindi. Mainitin daw po ang ulo ni Manong Chavit. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Saan ba ito galing kasi? Hindi totoo yan. Yan ang talaga hindi totoo. Ay, hindi totoo. Hindi mainit ang ulo ko. Oo. Ano po ba kayo? Pag sa isang araw, ano po yung parang bumubuo sa araw ninyo? Ano po ba yung hobby ninyo? Gustong-gusto nyong ginagawa? Well, ang buhay ko kasi gusto ko masaya eh. Kaya hindi totoo yung nag-iinit ang ulo ko. O kaya pag pagod na, sa dami niyo pong ginagawa, pag pagod na pagod po kayo, ano po yung stress reliever ninyo? Naghahanap ako ng mga magaganda. Magaganda pa no? Miss Universe na to, Manong Chavit. O last na lang, nabalitaan po namin na namimigay daw po kayo ng ginto. Totoo po ba yun? Kasi hindi kami naniniwala. Hindi, ang walang gumagawa ng calling card na ginto. Nung araw, nagbibigay ako ng calling card na gold-plated. Ngayon, nagpagawa ako ng pure 24K. Malambot. Gold yun. Pure gold. Kuminsan, pinamimigay ko. Kung maganda, binibigyan ko. Pwede po ba namin makuha ang contact number Baka nyo? po may business card kayo Baka may dyan. card kayo dyan, Opo. Manong
wala akong dala. Wala akong dala. Naman, kung kailan pa. Next time. Di ba ni Manong Chavit ang kada umaga bibisita na lang po sa Ilocos Sur? Pero totoo yun, calling card. Eh, may mga 24K. may mga gold bars pa po kayo eh. May di gold ba? bars dahil meron akong minahan. So, ang gold, pagka pinupurify mo, tinatanggal ang silver. Oo. Kaya marami akong silver, marami akong gold. Ayun. Nagpagawa rin ako, marami akong silver na calling card. At gold, gold kasi handmade lang yon kaya nakagawa lang sila mga 80. Pero yung silver, marami yon. Pwede yon. Pero pamigay. Pero yung gold, sa magaganda lang siya. Nakakaya nyo. Pero hindi kami naniniwala Hindi pa po Manong, namin eh. nahawakan Manong Chavit eh. Kaya... Meron pa po ba kayong gustong ma-achieve, Manong? Wala na, kaya nga tumutulong na lang ako eh. Achieve or Masaya na ako. acquire? Oo. Wala na akong Yes. hiling pa na iba, except tumulong na lang. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!